Isang magandang araw sa iyo, Sir Jock, at sa mga nakikinig. Ako po si Imlan, 32 taong gulang. Isang security guard na nakatalaga dati sa isang lumang compound dito sa may Bulacan. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito, pero aaminin ko po, hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Sana ay mabasa ninyo ang liham pong ito bilang babala na rin sa mga gaya kong bantay gabi. Isang taon na nakalipas na mag-resign ako sa compound na iyon. Ang lugar ay dati raw pagawaan ng tela noong dekada 80. Pero matagal nang iniwan ng may-ari. Ang sabi ng agency namin, gagamitin daw ulit yon bilang warehouse. Malawak ang compound. May 2 lumang gusali at may bakanting lote sa likod kung saan puro mataas na damo at puno ng mangga. Ako lang mag-isa ang naka-duty tuwing gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Noong una, parang okay lang sa akin kasi sanay na ako sa tahimik at madidilim na lugar. Pero sa ikatlong linggo ko roon, nagsimulang magpakita ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Unang gabi ng kakaibang pangyayari, mga bandang alas 10 ng gabi. Umupo ako sa guardhouse, nagkape at nagbukas ng radyo para hindi antukin. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga damo. Bigla akong narinig na parang may kumalampag sa loob ng lumang gusali. Akala ko pusa o daga, kaya kinuha ko ang flashlight at baton, tsaka ako naglibot. Pagsapit ko sa gusali, ramdam kong malamig ang paligid kahit na mainit ang panahon. Sinilip ko ang loob ng basag na bintana. Wala naman akong nakita, kaya naglakad ako sa paligid ng gusali. Doon ko narinig ang boses ng babae, mahina, parang umiiyak. Tulong! Huwag niyo akong iwan. Nanindig ang balahibo ko. Wala namang ibang tao sa compound at wala ring babae ron. Pinakinggan kong ulit pero nawala na ang boses. Nagbalik ako sa guardhouse at pinilit na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pero mula noon, halos gabi-gabi ay may kakaibang nangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, nagiging mas malinaw ang mga naririnig ko. May tunog ng mga yabag sa second floor kahit wala namang tao ron. Minsan, may kumakatok sa pinto ng guardhouse tuwing hating gabi. Sa tuwing bubuksan ko, wala namang tao. Pero kita ko pa sa lupa ang mga basang yapak na parang galing sa loob. Isang gabi, naglilibot ako sa likod na bahagi ng compound. Doon ko nakita ang isang babaeng nakatalikod. Nakatayo sa gitna ng mataas na damo. Puting-puti ang suot, mahaba ang buhok, at parang nakatingala sa langit. Akala ko pasaway na tambay, kaya tinawag ko, "Miss, bawal po dyan. Delikado. Baka matuklaw kayo ng ahas." Hindi siya kumibo. Nang lapitan ko, naglakad siya papasok ng damuhan at nawala na parang bula. Nang liwanagin ko ng flashlight, wala ni bakas ng tao o yapak. Pagbalik ko sa guardhouse, may naamoy akong malansang amoy na parang dugo. Doon nagsimula ang takot ko. Isang gabi ng Biyernes, alas 3 na madaling araw, pinaka nakakatakot na karanasan ko na nangyari. Umuulan ng mahina at may kulog pa minsan. Bigla akong narinig na tumunog ang sirena ng lumang fire alarm sa gusali kahit wala namang kuryente doon. Sumigaw ako.
May tao ba riyan? Bawal pumasok dito. Wala. Pero habang umaakit ako sa second floor para i-check, narinig ko ulit ang iyak ng babae. Mas malakas, mas malinaw. Pagdating ko sa dulo ng pasilyo, nakita ko siya. Isang babae na duguan ng muka. Butas ang dibdib na parang tinadtad at nakatingin sa akin ng diretsyo. "Bakit niyo ko iniwan?" sabi niya. Hindi ako makakilos. Nang lumapit siya, tumakbo ako pababa at diretso sa guardhouse. Nagkulong ako at nagdasal ng paulit-ulit. Naririnig ko na kumakalmot siya sa pinto at parang may humahampas sa bubong. Hanggang tumila ang ulan at sumikat ang araw, saka lang nawala ang lahat. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor ko anong nangyari. Dinala niya ako sa barangay para magtanong tungkol sa compound. Doon ko nalaman ang totoong nangyari. Noong 1990s, may babae raw na nagtatrabaho ron bilang tagalinis. Ginahasa siya at pinatay ng mga magnanakaw na pumasok sa gabi. Iniwan ng bangkay sa second floor hanggang mabulok. Hindi raw nahuli ang mga gumawa nito. Simula noon, sinasabing may nagpaparamdam na babae sa compound tuwing madaling araw. Pagkatapos kong marinig yon, nagpaalam na ako sa agency. Hindi ko na kayang mag-duty ulit doon. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at tanong kung ano bang gusto ng kaluluwa ng babaeng yun. Kaya Sir Job, sa lahat ng makakarinig na to, sana magsilbing aral. Huwag baliwalain ang mga kwento ng kababalaghan, lalo na kung may madilim na kasaysayan ng lugar. Ako si Imlan, at ito ang karanasan kong hindi ko malilimutan. Sana'y ipagdasal natin ang kaluluwa ng babaeng yun. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Eric, 35 years old, at isa akong security guard sa isang lumang gusali dito sa Maynila. Ayaw kong sabihin ang eksaktong pangalan ng gusali para na rin sa seguridad ko. Pero masasabi ko na ito ay isang dating hotel na ginawang opisina ngayon. Madalas, ako lang mag-isa ang naka-duty sa gabi, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Dati, ang iniisip ko lang ay baka may magnanakaw o lasing na manggugulo. Pero mali pala ako. May mas nakakatakot pa kaysa sa mga yon. Unang linggo ko pa lang noon sa duty, wala naman ako naramdaman na kakaiba sa umpisa. Bukod sa kalumaan ng gusali, madilim ang mga pasilyo at kakaunti lang ang mga ilaw. Ang pinakaayaw kong parte ng lugar ay ang basement. Doon kasi nakalagay ang mga lumang gamit at may mga storage rooms na puro kalawangin ng mga cabinets at sirang furniture. Madalas, hindi na pinapapunta ang mga guard doon kung walang emergency. Pero sa isang gabi ng Biyernes, nagbago ang lahat. Alas 12 na ng gabi nang biglang umilaw ang alarm system sa control room. May senyales na parang may gumagalaw sa basement area. Sa CCTV, may motion sensor na nagdetect ng galaw sa dulo ng hallway doon. Akala ko baka daga lang o pusa. Pero nang tignan ko sa monitor, may naaninag akong hugis tao. Mahaba ang buhok, nakayuko, parang walang saplot. Akala ko multo, pero parang may anino siya. Hindi ko alam kung multo o tao, pero kailangan kong silipin dahil trabaho ko yun. Kinuha ko ang flashlight
at ang batuta ko. Sabay baba sa basement. Habang naglalakad ako sa may mahabang pasilyo, ramdam ko na kaagad ang bigat ng hangin. Parang ang hirap huminga. May amoy na bulok na parang basang lupa. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng aking mga yabag at tibok ng puso ko. Pagsilip ko sa CCTV hall mismo, wala akong nakita. Pero ang nakakatakot, bukas ang isang pinto sa dulong bahagi ng hallway. Ang storage room na laging nakasara. Habang papalapit ako, nakaririnig ako ng mga kakaibang tunog. Parang may humahagikik na mahina, ungol na hindi ko maipaliwanag. Nang sinilip ko ang loob ng kwarto, bigla akong kinilabutan. May isang nilalang na nakayuko. Mahaba ang buhok, mahaba rin ang mga braso, at gumagapang sa sahig. Ang balat niya, kulay abo at parang nabubulok. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at doon ko nakita ang mukha niya. Wala siyang mata, kundi malalim na butas lang at nakanganga na parang sasabog ang bibig. Napaatras ako at muntik ko nang mabitiwan ng flashlight. Sumigaw ako, "Hoy! Sino ka?" Pero imbis na sumagot, gumapang siya papalapit sa akin ng sobrang bilis. Tumakbo ako pabalik ng hagdan habang dinig na dinig ko ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakalasgo sa sahig. May halakhak siyang parang babae pero may kasamang garalgal. Nang makarating ako sa hagdan, napalingon ako saglit at nakita kong nakatayo na siya ngayon. Halos kasing tangkad ng pinto. Hindi ko alam kung paano siya nakatayo dahil ang mga binti niya ay baluktot na parang sa hayop. Pagdating ko sa control room, sinigurado kong nakasara lahat ng pinto at bintana. Nanginginig ang katawan ko habang pinapanood ang CCTV. Doon ko nakita, nakatayo siya sa harap ng kamera sa basement. Nakatingala sa lente. Nakangiti. Ilang minuto lang, bigla na lang nag-brown out ang buong gusali. Pero ang CCTV monitor ay nananatiling bukas at malinaw. Nakita ko siyang dahan-dahang umalis at naglaho sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor ko ang nangyari. Akala niya gawa-gawa ko lang. Pero nagulat ako nang marinig ko sa ibang mga matagal ng guard doon na dati pa raw may ganong pangyayari. May mga nawawalang mga squatters daw na minsang pumasok sa basement noon. Hindi na lumabas. May kwento rin na dati raw may babaeng inabuso at pinatay sa basement noong hotel pa ang gusali. Simula noon, iniiwasan na raw ng karamihan ang basement kapag gabi. Hindi ko alam kung ano talaga ang nilalang na iyon. Multo ba? Demonyo? O isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag? Ang alam ko lang, pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako bumaba sa basement kahit may motion sensor na mag-detect. Minsan, naririnig ko pa rin ang mahina niyang halakhak sa tuwing 12:00 ng gabi. Sir Joff, sana ay maging babala ito sa mga kapwa ko security guard. Hindi lang tao ang bantayan natin, kundi pati mga bagay na hindi natin nakikita o maintindihan. Kung may CCTV kayong nakakita ng kakaibang bagay, maniwala kayo sa instinct nyo. Magandang gabi po. Ako po si Fred, 39 years old. Isang security guard na nakatalaga sa isang lumang gusali sa lungsod ng San Pedro.
Matagal na po ako nasa ganitong linya ng trabaho kaya't sanay na ako sa puyatan at sa katahimikan ng gabi. Pero aaminin ko, Sir Jock, hindi ako kailanman nakaranas ng takot na tatago sa buto at kukuyog sa kaluluwa gaya ng nangyari sa akin 1 taon na ang nakaraan. Hayaan niyo po sanang ibahagi ko ang karanasang iyon nang sa gayon ay magsilbing babala at kwentong katatakutan sa inyong channel. Ang gusaling binabantayan ko noon ay dating ospital noong dekada 70. Dahil nalugi at nalipat ang operasyon sa ibang lokasyon, iniwan na lamang ang gusali. Binili ito ng isang pribadong kumpanya para gawin sanang call center. Pero hindi na ituloy ang proyekto dahil sa mga problema sa permit. Kaya ilang taon na nakatiwangwang ang lugar at ako ang inatasan ng agency para magbantay. May kasabay akong guard na pang-umaga, pero ako ang naka-assign sa gabi mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Mag-isa lang ako buong shift. Walang kuryente sa loob, maliban sa ilang cad lights sa labas at isang maliit na ilaw sa guardhouse. Una, ayos lang naman ang takbo ng trabaho. Routine lang. Iikot, i-check ang paligid, titiyaking walang intruder o magnanakaw ng bakal. Pero habang tumatagal, nagsimula ng may makakakaibang nangyayari. Una kong napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Sanay ako sa tahimik, pero iba ang katahimikan ng gusaling yun. Parang humihigop ng tunog. Kahit mga kuliglig at aso sa paligid, biglang natatahimik kapag alas 12 na ng gabi. Isang gabi, habang nag-iikot ako sa ikalawang palapag, may narinig akong mga yapak. Mabagal, parang nakatsinelas. Akala ko'y paslit na nakapasok. Sinundan ko ang tunog. Pero tuwing papalapit ako, tila lumalayo naman ito hanggang sa nawala na lang sa dulo ng pasilyo. Nung una, iniisip kong baka guni-guni ko lang yun dahil sa puyat at pagod. Pero nang sumunod na gabi, mas lumala. Bandang alas 2 ng madaling araw, nag-iikot ako ulit. Habang nasa labas ako at sinusuri ang paligid ng gusali, napalingon ako sa isang bintana sa ikatlong palapag. Doon, nakita ko ang isang babae na nakasilip. Mahaba ang buhok, nakaputing hospital gown, at tila wala sa wisyo ang tingin. Napatigil ako, Sir Jock. Imposibleng may tao sa loob dahil ako mismo ang nagkandado ng mga pinto at wala rin namang hagdan o daan papunta sa ikatlong palapag na bukas. Pero nandun siya, nakatingin sa akin mula sa madilim na bintana. Hindi gumagalaw, parang estatwa. Pinilit kong wag matakot at kinuha ang flashlight ko. Tinapatan ko siya ng ilaw at doon ko nakita na wala siyang muka. Puro anino lang. Parang malabong usok ang nasa lugar na dapat nandun ang kanyang mga mata at bibig. Napaatras ako at muntik ng matumba. Nang muling sumilip ako, wala na siya. Pero mula noon, nagsimula nang bumigat ang mga gabi ko. Sunod-sunod na mga insidente. May mga pagkakataong habang nasa guardhouse ako, naririnig ko ang tawag sa aking pangalan. Fred. Mahina, parang bulong na may kasamang sipol ng hangin. Minsan naman, habang umiikot ako sa loob, maririnig kong may umiiyak sa dating ward ng ospital. Bata ang iyak, halong hikbi at sigaw na parang nasasaktan. Pag sinilip ko,
wala naman tao. Pero minsan, naaamoy ko ang amoy ng antiseptic at dugo sa lugar. May gabi ring habang nag-iikot ako, bigla na lang nagring ang lumang telepono sa nurse station. Sir Joff, wala nang linya yun. Nang sagutin ko, may boses na sumagot. Huwag mong papatayin ang ilaw. Dadating na siya. Pagkasabi niyon, putol ang tawag. Nang lingunin ko ang hallway, patay na ang lahat ng ilaw sa loob ng gusali. Kahit generator-powered floodlights sa labas ay biglang namatay. Wala akong nagawa kundi magdasal ng paulit-ulit. Maya-maya, bumalik din ang kuryente. Pero alam kong may naglalaro sa akin mula sa kabilang mundo. Pero ang pinakakinatatakutan ko'y nangyari sa huling gabi ko sa assignment na iyon. Mabigat ang pakiramdam ko noon palang pagpasok ng duty. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa katawan ko kahit tag-init. 12:00 ng gabi, habang nasa ikalawang palapag ako, biglang bumagsak ang pinto sa dulo ng hallway. Napalingon ako at doon ko siya nakita ng malinaw. Ang babaeng nakaputi, nakalutang sa ere, duguan ang laylayan ng kanyang gown at wala pa ring muka. Pero ngayon, may narinig akong tunog mula sa kanya. Isang nakakabinging huni na parang pinaghalong sigaw at ungol ng mga nagdurusa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero tumakbo ako. Habang tumatakbo, naririnig kong kasunod ko ang malalakas na yabag. Tila ba sinusundan ako ng hindi nakikitang nilalang. Bawat kanto, bawat pasilyo, may mga aninong kumikilos sa paligid ng paningin ko. Pagdating ko sa hagdan, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Napasigaw ako at halos patumba. Paglingon ko, walang tao. Pero may bakas ng dugo ang balikat ng uniforme ko. Pagkatapos nun, tumakbo na ako papuntang guardhouse at hindi na lumabas hanggang mag-umaga. Kinabukasan, humingi ako ng transfer sa agency. Ayaw ko na sa lugar na yon. Mabuti na lang at naaprubahan ang request ko. Pagkatapos kong umalis, may sumunod na guard na pumalit sa akin. Pero hindi rin siya nagtagal. 2 linggo lang. Nag-resign siya dahil nakita niya raw ang babaeng nakaputi. Yung iba pang pumalit, ganun din na nangyari. Hanggang ngayon, walang permanenteng guard sa lugar na yon dahil lahat natatakot. Naniniwala akong ang babaeng yon ay isa sa mga pasyenteng namatay sa ospital noon. Baka hindi siya matahimik dahil sa tindi ng pagdurusang naranasan niya. O baka naman may mas masamang nilalang na nagkukubli sa anyo niya para takutin ang sino mang lalapit. Sir Joff, hindi ko ito kinukwento para takutin ang mga nakikinig sa'yo. Gusto kong magsilbi itong paalala na hindi lahat ng trabaho ay simpleng trabaho lang. Minsan, may mga bagay na lampas sa pangunawa natin at hindi natin alam kung ano ang tunay na nangyayari sa dilim. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang trauma ng gabing yon. Tuwing naaalala ko ang malamig na kamay sa balikat ko, napapadasal ako ng kusa. Sana'y walang ibang makaranas ng ganong klaseng takot. Hanggang dito na lang po ang liham ko. Salamat sa pagbabasa at pakikinig. Sana'y magustuhan ninyo ang aking kwento.